سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى ako humingi ng pag-unawa sa Allah subhanahu wa ta'ala at upang maipaunawa ko sa inyo ang ating aralin na tinatalakay ngayong hapon na ito. Inshallah ta'ala, ako ay humingi ng paumanhin sapagkat may biglang tawag, alhamdulillah. Ako ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, pumupuri sa Kanya sa pagkakataon sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. Ang pinakamainam na gawain sa mundong ibabaw na ito ay ang magsamba sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala at pag-aral sa Kanyang kaalaman upang tayo ay mapapalapit sa Kanya, upang tayo ay Kanyang kalugdan sa mundong ibabaw na ito at Kanya tayong ilalagay sa paraiso kung saan ipinangako niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso, ang walang hanggan na kaligayahan, sapagkat ang mundong ibabaw na ito ay lugar lamang ito ng pagsubok sa atin. Magsaliksik tayo ng kaalaman dito upang matahak at mamuhay tayo bilang isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinag-uutos sa atin, ang mga obligadong gawain, ang sala, at ang mga papuri natin sa kanya, yung dikir, yung dua, yung panalangin natin sa kanya, yung mga suna natin na itatayo natin ito sa ating buhay hanggang sa ating kamatayan. Sumuli, tayo pasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamunuan ito ng Nur al-Hidayah sa pagkakataon na pinagkaloob niya sa atin. Ito ay hindi natin nakita sa mga sinang-unang mga tao, sa mga ninuno natin, yung pag-aral ng katulad nito. Alhamdulillah, tunay na pinadali ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay nagsusumikap dito sa mundong ibabaw na ito para mabuhay at higit sa lahat, ibinigay niya sa atin ang Islam upang pagsumikapan natin ang buhay na walang hanggan doon sa kabilang buhay. Minamahal ko kapatid sa pananampalatayang Islam, bago po tayo dumako sa ating aralin na tauhid, talakayin natin ang usul as-sitta. Ito ang 6 na pundasyon. Alhamdulillah. Sinabi ng ating may akda, rahimullah, Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ng Allah, ang maawain ang mahabagin. Mula sa pinakahangahangang mga bagay at pinakadakilang mga palatandaan na tumutukoy sa kapangyarihan ng hari, ang lumupig ay ang 6 na mga pundasyon na ipinapaliwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamalinaw na paraan para sa mga karaniwang tao, na ito ay ganap na ipinaliwanag na lampas sa imahinasyon ng sinuman. Pagkatapos ng lahat ng ito, marami sa mga intelektual ng mundo ang mga hinyo mula sa mga anak ni Adan, maliban sa iilan ang nagkamali sa mga bagay na ito. Okay? Ang buod ng 6 na pundasyon. Unang pundasyon, ito ang al-ikhlas at pagkilala sa kasalungat nito. Ito ang shirk o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang pundasyon, magkaisa sa reliyon at pagbabawal sa pagkawatak-watak. Pangatlong pundasyon, pakikinig at pagsunod sa mga pinuno na kasalungat nito ay ang pag-aklas at pagsuway. Pang-apat na pundasyon, paglilinaw kung ano ang ilm o ang kaalaman at kung sino ang mga ulama o mga scholar at ano ang fiqh at kung sino ang mga fuqaha. Isa rin itong paglalahad sa mga sumusubok na gayahin sila ngunit hindi mula sa kanila. Panlimang fundasyon, paglinaw kung sino ang mga awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kasalungat nito na ang awliya ng syaitan. Pang-6 na pundasyon, paghingi ng gabay mula sa Quran at Sunnah
at ang pagkasalungat nito ay pag-iwan sa Quran at Sunnah. Bakit natin pag-aralan ang 6 na pundasyon na ito, mga kapatid ko sa pananampalataya? Una, payo ng mga ulama, yung mga scholar natin. Pangalawa, upang malaman ang pundasyon ng Islam at paniniwala at pagsasabuhay nito. Sinimula ng may akda, rahimullah ta'ala, sa pamamagitan ng basmala. At ito ang pamamaraan ng mga karamihan sa mga ulama. Ito ay dahil sa una, pagsunod sa dakilang Quran at sa mga propeta at sa mga sugo sa kanila nawa ang kapayapaan, pagpapala ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pagbibigay ng pansin sa hadith at ang lahat ng mahalagang bagay, kahit na ito ay isang mahinang hadith. Pangatlo, pagsunod sa mga naunang mga ulama at yung mga salaf, yung mga sinangunang tao. Kalugdanawa sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, paghingi ng pagpapala sa pamamagitan ng pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kahulugan ng basmala. Yung bismi Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kaya tayo ay tunay na naniniwala na ang banal na Quran, ito ay nagmula sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat lahat na mababasa natin sa simula sa Quran ay nagsimula sa Bismillahirrahmanirrahim. Kung ito ay nalalaman na ninyo o naririnig na ninyo sa ating mga sheikh, sa mga lecturer, ito ay dagdag lang ito. O ibig sabihin, ito ay paulit-ulit natin na talakayin at itatanim natin sa ating mga isipan. Yung bismi, una, ibig sabihin sa ngalan ng Allah, ako ay sumusulat at ang pag-uuna sa pangalan ng Allah. Ito ay dahil paghingi ng pagpapala gamit nito at maunawaan ang pagtatanggi. Pangalawa, ang katagang Allah ay isang pangalang pantangi na nag-iisang Panginoon na lumikha sa lahat. Ito ang pangalan na sinusundan ng lahat ng iba pang mga pangalan. Kaya nakatitiyak tayo na ang Allah, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan. Hindi katulad sa ibang mga pananampalataya na sila ang nagbigay ng pangalan ng kanilang sinasamba. Pangatlo, Ar-Rahman, ang nagtataglay ng katangian ng malawak na awa na sumasaklaw sa lahat ng nilalang. Pang-apat, Ar-Rahim, ang nagdudulot ng habag sa lahat ng sinuman na isin niya mula sa kanyang alipin. Ang pamantayan, kapag binanggit ang adad o bilang sa loob ng Quran at Sunnah at sa mga salita ng mga ulama. Una, kapag wala tayong matagpuan sa mga kasulatan ng Quran at Sunnah na magdadagdag sa bilang na iyon, ito ay magiging isang bilang na mafhum. Ibig sabihin ay hindi maaring dagdagan. Halimbawa, ang bilang ng Arkanul Islam, Arkanul Iman, ay katulad sa hadith ni Jibril alayhisalam, ni Anghel Gabriel. Pangalawa, kapag matagpuan natin sa mga kasulatan ng Quran at Sunnah na nagdadagdag sa bilang na iyon, ito ay nagiging isang bilang na hindi mafhum. Ibig sabihin na maaari na dagdagan ito na umaayon sa Quran at Sunnah. Halimbawa, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang 5 bagay na mula sa fitra. Ito ay hadith. At sinabi niya, panalayuan ninyo ang 7 nakakapinsalang mga kasalanan. Allahu Akbar. Bakit binabanggit minsan ang adad
o bilang, ngunit hindi ito mafhum. Okay? Ito ay isang uri ng mabuting pagtuturo ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na kung saan ninais niya mula sa mga tagapakinig na masaulo at dumikit sa kanilang mga isipan habang sila ay nasa lugar ng pag-aaral. Upang sa ganun ay madaling maalaala ang mga usapin at aralin pagkatapos dumaan ang maraming panahon. Katulad ng sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay na aking sinumpaan sa Allah at inyo itong kabisaduhin, hindi na mababawasan ang kayamanan ng isang alipin na nagbibigay ng sadaka. Ito ay hadith. At ang pamamaraan na ito ay siyang ginamit ng Mayakda rahimullah sa kanyang mga sulatin. Mahalagang bagay. Una, ito bang mga usul sita ay napagkasunduan ng mga ulama? Opo. Tinutukoy ito sa Quran at Sunnah at kasabihan ng mga sahaba at mga salaf at mga imam. Pangalawa, sino ang unang sumulat tungkol sa al-usul as-sitta o 6 na pundasyon? Ang lahat na nagsulat ng aklat tungkol sa akida o pinanghahawakan natin o paniniwala natin o pananampalataya natin ay binanggit ang mga usul o pundasyon na ito, subalit ang may akda ng aklat na ito, siya ay kauna-unahan na nagsulat na kung saan ay ibinukod niya at inilagay sa isang aklat. Allahu Akbar. Pangatlo, paano natin masasaulo ang mga al-usul as-sitta? Ito ay sa pamamagitan ng pag-alam sa bawat pundasyon ng mga kasalungat nito. Allahu Akbar. Ang mga aklat ba na usul as-sunnah at ang mga aklat na akida at ang mga aklat na sunnah at aklat ng mga usul as-sitta ay magkakatulad sa nilalaman o magkakaiba? Ito ay mga aklat sa iisipang usapin, subalit ang mga ulama ay sadyang inuuri ang mga pamagat ng mga aklat nang sa ganun ay hindi magsawa ang mga mag-aaral. Allahu Akbar. Kaya naman, bilang karagdagang paliwanag o ayon sa kalagayan at pangangailangan. Minsan nagyayari ang mga pamagat ng aklat ng usul as-sunnah, katulad ng usul as-sunnah ni Imam Ahmad o akida katulad ng Aqidatul al-Wasitiyah ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah. Kalugdan-nawa sila ng Allah. At marami pang mga aklat ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam. Una, ang ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ang ikhlas, ito lagi yung tulad ng mga kapatid natin sa pananampalataya, kapag bago tayo sa Islam, ay inuuna lagi natin ang Al-Fatiha at sinusunod agad natin ang ikhlas. Allahu Akbar. Ito ay nahahati sa tauhid sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang obligasyon natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagsasabi na Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. At samahan na natin ito ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa muli, tayo po ay nagsimula sa shahadatain o ibig sabihin, dalawang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at tayo'y sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo propeta. Ang gawing ikhlas ay dapat ang reliyon Islam para sa Allah lamang. So ibig sabihin, itong pananampalataya na ito ang nagtataglay lamang ng ikhlas. Ang kataas-taasan na nagbukod tangi na walang anumang katambal sa paglalahad sa kabaliktaran nito na shirk o ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang paglalahad na malinaw ng karamihan sa Quran, ang pundasyong ito mula sa iba't ibang mga anggulo na may mga salita na kahit na
ang pinakapulpul na karaniwang tao ay maaring maunawaan. Pagkatapos ng kamangmangan na tayo ay nagising sa katotohanan na tayo o ang ating mga sinasamba ay hindi ito makapagbibigay pakinabang sa atin at hindi rin natin sila mapakinabangan. Ang ating mga maraming sinasamba na hindi makatulong sa atin at hindi rin tayo makatulong sa kanila. At yung ating sinasamba ay hindi naglikha sa atin o siya lamang o sila ay mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay matalakay po natin ang mga pagsamba sa mga hari, ang pagsamba sa mga propeta, ang pagsamba sa mga bato, sa mga ribulto, sa mga punong kahoy. Ito ay matatalakay natin dito sa tauhid upang ating ito malayuan o maiwasan o ibigay babala sa ating mga mahal sa buhay at sa atin mga makadawp mukha natin at ating mga kilala, kaibigan, dahil kami, kayo, tayo, sila lahat ay mga mananampalataya at kailangan natin mag-anyaya sa panampalataya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala ang maglayon ang isang tao sa pagsamba niya na mapalapit sa Allah at upang makamit ang pinakahuling lugar ng kaligayahan at napapaloob dito. Una, ang alipin ay dapat maging akhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang layunin. Pangalawa, dapat siyang maging akhlas sa Allah sa kanyang pagmamahal. Pangatlo, dapat siyang maging ikhlas sa Allah sa kanyang pagluwalhati. Pang-apat, dapat na ikhlas siya panloob sa kanyang puso at sa panlabas. Panglima, dapat lamang niyang hangarin sa lahat ng gawain ng pagsamba ang mukha ng Allah at makarating sa paraiso nito. Ilang mga talata sa banal na Quran hinggil sa ikhlas. Una, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sabihin, tunay na ang aking obligadong pagdarasal, ang pagkatay, pamumuhay, at kamatayan ay para sa Allah, ang Panginoon ng mga nilikha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin." Hindi sila pinag-utusan liban na lamang na sambahin ang Allah ng dalisay sa kanyang reliyon. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma arsalna minal qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Hindi kami nagpadala ng nauna sa iyo na sugo, maliban na lamang na ipinahayag namin sa kanya na walang Diyos na mararapat sambahin maliban sa akin. Kaya sambahin ninyo ako. Allahu Akbar. Ang ilan sa mga hadith o hinggil sa ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi, "Ana rajulan qal ma sya'allahu wa syi'tah." Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Aja'alatani lillahi nida, bal ma sya'allahu wada." May isang lalaki na nagsabi, "Ma sya'allah wa syi'tah." Ang kahulugan nito, kung ano ang naisin ng Allah at ninais mo. Kaya't sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ginawa mo ba akong para sa Allah na katambal? Bagkus sabihin mo, Masya Allah, wadah." Kung ano ang naisin ng Allah, lamang. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, ito ay inulat ni Imam Ahmad. At sinabi sa isang hadith, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa
bighairillahi faqad kafara aw asrak. Akhrajahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidhi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinuman ang sumumpa maliban pa sa Allah, tiyak siya ay magiging isang kafir o musrik. Ito ay inulat ni Ahmad, Abu Dawud at Tirmidhi. At sa isang hadith, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, qawluhu biqawlikum. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o mga tao, sabihin ninyo na ang mga salita ninyo, huwag ninyong hayaan na linlangin kayo ni syaitan. Wala yastahwi yannakumu syaitan. Tunay, sabi niya, anna Muhammadun ibnu Abdihind, Abdullahi wa Rasulu. Ma uhibba an tarfa'uni fawqa mansilati allati anasala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Ahmad. Sa hadith na ito, na sinabi niya, ako po ay, sabi niya, ako, tunay na ako na si Muhammad, ang alipin ng Allah, ang sugo ng Allah. Hindi ko gusto na itaas ninyo ako sa aking katayuan na ibinigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natatakot siya na itataas ang kanyang antas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang pinakamataas. Siya lang ang may karapat-dapat na dakilain, purihin, at ipagmamalaki. Kaya minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating Panginoon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wala tayong dapat ikakatakot, ikababahala. Basta sundin lang natin kung ano ang kanyang ipinag-utos sa atin, tulad ng pinag-utos niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga sahaba at sa mga Muslim hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang salungat ng ikhlas ay shirk, o ibig sabihin ay ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, inna Allah la yaghfiru ay yusraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tunay na ang Allah ay hindi magpapatawad sa kasalanan na siya ay pagtatambalan, subalit siya ay magpapatawad sa iba pa liban dito para sa sinuman kanyang naisin. Pangalawa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay na nagpadala kami sa lahat ng nasyon ng sugo na nagsasabing sambahin ninyo ang Allah at layuan ang mga diyusan. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man laqiyallahu la yusriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Sino man ang makatagpo niya ang Allah na hindi nagtatambal sa kanya ng anumang bagay ay makakapasok sa paraiso. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhala nar. At sino man ang makatagpo niya siya na nagtatambal sa kanya sa anumang bagay ay makakapasok sa impyerno. Kaya ilayo na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtatambal sa kanya. Kaya tayo ay nag-aaral ng kaalaman sa pananampalatayang Islam upang tayo ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi tayo palayo sa kanya. Dahil sa ngayon, nakasalukuyan ang mundong ito ay gumagawa ng paraan, nililinlang ang mga tao na mapalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam,
Sila ay nagsasabi ng mga Muslim, ngunit sila ay mga nag-aanyaya sila sa mga makamundong bagay. Kaya sa dahilan na yan na tayo ay nahiya, sabihin natin, ito'y kapatid, pabigyan natin. Pero mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, kung siya ay pinagbibigyan ninyo, ang inyong kaibigan, ang inyong kilala, pero sinalungat naman natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway layuan natin ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, innal ladina kafaru wasadu'an fi sabilillah. Ang sinuman ang nilalayo niya, ang tao sa pananampalatayang Islam ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan. Kaya mag-ingat po tayo, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam. Talakayin natin ang uri ng shirk. Ito ay paulit-ulit lamang. Ito ay paalala sa atin. Ito ay pagtatanim sa atin. Ito ay dinidiligan natin sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, pagbabasa sa ating pananampalataya. Una, shirk akbar o malaking shirk na nagsasanhi ng paglabas ng tao mula sa reliyon. At ito ang lahat ng pagtatambal na direktang binabanggit ng batas at ito ay direktang sumasalungat sa tauhid. Halimbawa, ang manalangin sa mga patay o manalangin sa isang wala upang humingi ng saklulo sa isang bagay na walang makagagawa nito maliban sa isang nasa presensya. Pangalawa, shirk asgar, umaliit na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala na nagiging sanhi ng paglabas ng isang tao mula sa reliyon. At ito ang kilos, salita, direkta binanggit ng batas na at isinarawan itong pagtatambal, subalit ito ay direktang nagpapawala sa tauhid. Halimbawa, ang pagsumpa sa iba maliban pa sa Allah at yung riya o pakikitang tao. Kaya sa muli, lagi natin ugaliin ang pagsyahada. Yung pagsyahada. Minsan tayo, lalo na mga bagong balik Islam, malapit pa tayo dun sa dalal. Ibig sabihin, ang pag-aral natin ng kaalaman upang malayo tayo sa kamangmangan. Kung isang buwan ka pala nag-Islam, isang taon, malapit pa tayo sa dalal o sa mga kaligawan. Kaya ang ating kilos, ang ating nakasanayan, ang ating mga pananalita, lagi tayong magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag naka-intention tayo, minsan ang ating mga puso na ito ay bumabaliktad ito minsan. Kaya ugaliin, lagi natin magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ang mga antas na ipinagbabawal. Una, shirk akbar, shirk asgar, kabair, saka yung sagir. Ang apat na ito, tatalakayin natin, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam. Pagkakaiba sa pagitan ng shirk akbar saka yung shirk asgar. Una, shirk akbar, nag-aalis mula sa Islam. Kaya minsan nakita natin, yung dating nakapag-umrah na, umuwi sa Pilipinas, natakot sa asawa, natakot sa pamilya, pinagbigyan, kaya bumalik sa mga dating gawain. Kaya isa ito sa mga dahilan na kung yung pako nabubunot yung pako nabubunot, yung mga ni-wielding ay nababaklas siya. Pero yung kaalaman sa Islam, dapat natin ito ay itanim at didiligan natin ito hanggang sa lumago, hanggang sa magbunga ito. At ang bunga nito, ito ay pamamahagi natin sa ating mga mahal sa buhay kahit tututol sila. Sapagkat ang ating tagapaglikha ay nangako sa atin ng maginhawang buhay sa kabilang buhay. Kaya kung pag-aralan natin ang Islam, ng dahan-dahan, may pag-unawa, may pagtitiis, hindi tayo titigil, ito ay makamtan natin. At isa yan sa mga dahilan na gawin natin itong tarangkahan o hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang Allah, siya ang nagbubukas ng ating puso. Siya nagbubukas ng lahat na pumapasok sa atin. At siya nagsasara sa ating kaligawan, sa ating karimlan, at sa ating mga pagdurusa, sa mga pagsubok. Isasara ng Allah subhanahu wa ta'ala kung palagi tayo binubuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pintuan ng kabutihan, ng kaalaman. Pinubuksan niya ang pintuan ng sala. Binuksan niya ang pag-ayuno sa atin.
Kaya nakarating pa tayo sa Ramadan at nakagising pa tayo sa araw-araw natin na pagtutulog, nakagising pa tayo, makapagsala pa tayo ng Fajar sapagkat lagi binubuksan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat sa atin. Sa dahilan na yan, maiangat natin ang ating antas sa kabilang buhay hanggang marating natin ang pinakamataas na antas, ang Jannatul Firdaus. Kaya iwasan natin ang mga bagay na walang pakinabang sa atin na sa dahilan na yan na unti-unti kakainin niya ang ating araw-araw na pamumuhay na hindi natin mamalayan na tayo ay nakaalis sa pananampalatayang Islam. Kaya ilayo naman tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na mapanlinlang at mapagligaw. Pangalawa, mapapawalang bisa ang lahat ng gawain. Kahit sabihin natin nga nagsyahada ka na, nag-fasting ka na, ay nagsala ka na, nag-fasting ka na, nag-umrah, nag-hajj ka na, nakapagbigay ka na ng zakat. Ang pinakalas mo ay kapag bumaliktad ang iyong puso at ikaw ay babalik sa pagiging hindi mananampalataya, ang lahat ng iyong kabutihan ay mawawala. Pinahihintulutan, pangatlo, para sa mga awtoridad ang pagpatay sa gumawa nito at kunin ang kayamanan. Ito, sa usapin nito, malawak na usapan nito, noong unang panahon, yung mga murtad sa Islam, ngayon yung mga tao, hindi naman sabi natin na nagmurtad sila. Yung ibang tao, magiging pabaya na lang. Hindi naman sila nagsisimba sa Christian, pero hindi rin sila nagpatuloy sa pag-aral o pagsala o pagsaliksik nila sa Islam. Kontento na sila at kinukuha naman nila kung anong gusto nila dito sa mundong ibabaw na ito. Kaya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagbigay ng pinaka matinding kaparusahan sa mga tao na tumalikod sa tungkulin nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pananatili ang gumagawa nito sa impyerno ng habang panahon. Ang patuloy na paggawa ng Shirk al-Akbar ay ito ay manatili ka sa impyerno ng habang buhay. Bubuhayin ka, masusunog ang balat mo, bubuhayin ka, nakakatakot. Kaya sa muli, ito na lagi isipin natin na ang ating mga mahal sa buhay ay wala sa pananampalatayang Islam. Kailangan natin mag-aral ng pagtitiis sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala upang makasama natin sila sa kabilang buhay. Kapag tinawag sa batas ng Islam na akbar, ibig sabihin, ang Shirk al-Akbar, ibig sabihin, ito ay malaking paggawa mo sa paglabag sa batas ng Islam. Pang-anim, ang paniniwala sa iba na mayroong itong lihim na pangangasiwa sa sanlibutan at paniniwala na nasa kanya mga kamay ang pagbibigay ng pakinabang at pagtulak sa kapinsalaan. Ito ang Shirk al-Akbar. At panghuli, hindi pinapatawad kung ito ay namamatay rito. Kaya hindi patawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga jin o mga engkanto at mga tao na namamatay sa pagtatambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nakakatulong rin sa atin ang pagbasa natin ng mga talambuhay ng mga propeta. Tulad ni Propeta Abraham alayhisalam, ang kanyang magulang ay hindi mga mananampalataya, hindi naniniwala sa kanya. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga uncle, may uncle na naniniwala sa kanya at may mga uncle rin na hindi naniniwala sa kanya. Okay. Yung Shirk Asgar, hindi nag-aalis sa Islam. Pangalawa, mapapawalang bisa lamang ang magawain na may kahalong riya. Pangatlo, hindi pinahintulutan para sa mga awtoridad ang pagpatay sa gumagawa nito at kunin ang kayamanan nito. Pang-apat, hindi mananatili ang gumagawa nito sa impyerno ng habang panahon. Sunod, kapag tinawag sa batas ng Islam na asgar, ibig sabihin kapag hinatulan ito na asgar. Paniniwala sa isang dahilan o paraan na hindi napatunayan sa batas ng Islam. Next. Lahat ng bagay na naging daan patungo sa Shirk Akbar ay maituturing na Shirk Asgar. Sa pagpapatawad sa kanya kapag namatay ito sa Asgar ay may pagsasalungat. Ang panghuli, kapag binanggit sa batas ng Islam na ang gawain na ito ay shirk o kufur at
hindi ito tinutukoy sa pamamagitan ng bilang o pantukoy. Okay. Ang pagkatakot mula sa shirk o ibig sabihin yung pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk ay, ang pagtatambal ay napakakubli sa lawak at tindi nito ay kinakatakutan ito ng Khalil o minamahal na kaibigan ng Allah at ng imam ng Hunafa. Ang taong sumasamba sa Allah lamang na si Propeta Ibrahim alayhisalam. Tulad ng ipinabatid ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sinabi ni Ibrahim alayhisalam, at ilayo mo ako at ang aking mga anak mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At sinabi ni Ibn Abi Mulaika, naabutan ko ang 30 mula sa sahaba o ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam. Lahat sila ay kinatakutan ang nifak o pagkukunwari sa kanilang mga sarili, kaya't walang kampante sa nifak maliban sa isang munafik na walang natatakot sa nifak maliban sa isang mu'min o devoted sa panampalatayang Islam. At ang pagkatakot sa shirk ay mangyayari sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, pag-aaral ng tauhid. Pagsasabuhay nito at pag-aanyaya rito tungo at pagtitiis sa mga pagsubok. Pangalawa, pag-aaral ng shirk at kaalaman tungkol sa mga dahilan nito at mga bunga nito. At ito ay para malayuan ito. Pangatlo, panalangin at paghingi ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, pagbabatid ng kawalang kinalaman sa shirk at mga tauhan nito at paglayo sa kanila upang hindi mapabilang sa kanila. Allahu Akbar. Napakakumpleto ng ating pananampalataya. Allahu Akbar. Ito ay sinabi ng ating may akda sa pangalawang pundasyon ng Usul As-Sitta. Una, yung pundasyon niya ay yung akhlas. Ipinag-utos ng Allah ang magkaisa sa reliyon at pinagbawal niya ang pagkawatak-watak rito. Ipinaliwanag ito ng Allah ng malinaw at sapat na pagpaliwanag sa paraan na maunawaan kahit na mga karaniwang tao. At pinagbawalan tayo na matulad sa mga silang nauna sa atin na nagkawatak-watak at nagkasalungat at ito ang sanhi ng kanilang pagkawasak. At binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipinag-utos sa mga Muslim na magkaisa sa reliyon at pinagbawalan sila sa paghihiwalay-hiwalay rito. Ito ay higit na malinaw ng mga kamanghamanghang mga pagsalaysay na matatagpuan sa sunnah na nauukol dito. At pagkatapos, ito ay nababaliktad ng labis kung kaya't ang paghihiwalay tungkol sa mga pangunahing bagay at mga sangay ng reliyon ay tinitingnan bilang kaalaman at pag-unawa sa reliyon at ang pagkakaisa sa reliyon, walang nagsasabi nito maliban na siya ay tinuturing na baliw o isang irihi. Ilan sa mga talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matillahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kumapit kayo sa lubid ng Allah, lahat-lahat, at huwag maghihiwalay-hiwalay. Alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah sa inyo nang kayo noon ay magkakaaway. Ngunit pinaglapit niya ang inyong mga puso at kayo sa kanyang biyaya ay naging magkakapatid. Kayo ay nasa bingit na ng impyerno at iniligtas niya kayo mula rito. Allahu Akbar. Subhanallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Huwag maging katulad ng mga nagkawatak-watak at nagtalo-talo matapos na dumating sa kanila ang malinaw na patunay. Para sa kanila ang parusa ng Allah ay matindi. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhu fi shay. Tunay na yaong mga naghati-hati sa kanilang reliyon at naging mga sekta, ikaw Muhammad ay walang kinalaman sa kanila na kahit ano. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tanaza'u fatafashalu wa tadhaba rihukum. At huwag magtalo-talo dahil kayo ay masisira ang loob at manghihina. Alhamdulillah, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam, inshallah ta'ala, mayroon po tayong sunod tatalakayin natin sa ating sa next natin na pagkita-kita. Inshallah ta'ala, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kanyang sinabi, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Ginagawa natin ito sa pagtiis, sa pag-aral ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtutulungan tayo sa pamamagitan ng ating mga scholar sa pananampalatayang Islam na makapagbigay tayo ng kaalaman para mapalapit tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga bagay dito sa mundong ibabaw na ito, magtutulungan tayo sa kabutihan ng may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag tayo makipagtulungan sa paggawa ng kasamaan. Katakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah ay matindi magparusa. Minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, inshallah ituloy natin ang hadith next week sa pagkakaisa tungkol sa Allah subhanahu na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagkita-kita tayo, nagtipon-tipon tayo dahil sa pagsunod natin sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay humingi ng kaalaman. Hindi siya humingi ng kayamanan o anuman, bagkus kaalaman. Dahil ang kaalaman, yan ang nagbibigay ng lakas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para matahak niya ang mga pagsubok sa pag-anyaya sa tao na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa ating panahon ngayon, napakadali mag-anyaya sa mga tao sa kaligawan, sa paggawa ng mga kasamaan. Pero napakahirap anyayahin ang mga tao na sumamba sa nag-iisang Diyos, sapagkat sila, marami sa mga tao na namulat na sumasamba sa maraming Diyos-Diyusan. At higit sa lahat, mayroon nakatanim sa kanilang puso-isipan yung mga paniniwala na narinig lamang nila sa kanilang paligid.
ito ay hindi nagmula sa dakilang tagapaglikha. Kaya ang mga kaalaman na nakukuha mo o naririnig mo lang, ito ay sa akala ng tao ito ay tama. Bagkus ito ay mga gawa-gawa lamang ng ilan sa mga tao na nagmamalaki sa dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sa muli, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, dalangin ko sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na bibigyan pa tayo ng habang pagkakataon dito sa mundong ibabaw upang marami tayong masaliksik na kaalaman at sa dahilan na yan na marami tayong mabahagian sa ating mga natutunan dahil hindi lahat ng mga tao sa mundo ay makapag-aral ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. Dahil iba sa kanila, may mga pumipigil sa kanilang likod, sa kanilang likuran. Yung dyan, yung pagkabisi sa mundo, yung pakipag-usap sa pamilya, nakipag-usap sa mahal sa buhay, sa asawa, o mga kaibigan, ito yung pinag-aabalahan ng mga tao. Ang makamundong bagay. Ngunit tayo, alhamdulillah, yung pinag-aralan natin, ay ang kaalaman na kung saan ito ang magpapagaan sa ating buhay sa pagtahak nito upang mapalapit tayo pabalik sa ating dakilang tagapaglikha. Dahil sinisiguro sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na lahat tayo ay papunta sa ating mga libingan. Kaya sa muli, naway, lisanin natin ang mundong ibabaw na ito na wala tayong iiwan maliban sa pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang Allah, dito natin siya sambahin sa mundo, sundin natin ang kanyang pinag-utos, inubligan niya sa atin. Sa kabilang buhay, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang magbibigay sa atin ng ating hinahangad, ang buhay na walang hanggan, ang kaligayahan na walang hanggan doon sa paraiso ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marami sa mga tao naniniwala na may paraiso, ngunit hindi naman sila nagtitiis, nagsusumikap para malaman kung paano papasok doon. Marami sa mga tao naniniwala na may impyerno, ngunit marami sa atin na hindi umiiwas doon. Ang maiwasan natin, ang impyerno ay pagbalik loob sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagsaksi o panunumpa na wala na akong ibang Diyos maliban na sambahin kundi ang Allah at walang propeta na huli o hindi na nagpadala ng Allah ng propeta. Huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah hindi na nagpadala ng propeta dahil ito ay kaya na ng mga sahaba radiyallahu anhum. Kaya na nila i-carry ang dawa sa buong mundo. Ang batas ay natatag na, ang Quran nandyan na. Kaya sa muli, ako nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at sa inyo. Walang katapusan na pagpasalamat hanggang sa tayo ay lisanin ang mundong ibabaw na ito. Kung ano man ang ating kalagayan ngayon, katiyakan tayo pa rin ay mga mananampalataya. Sa muli, maraming salamat po. Sa admin, kung mayroon kayong katanungan, dalawang katanungan, alhamdulillah, sasagutin natin ito. Kung hindi natin masagot nito, ang inyong katanungan, inshallah, mayroon tayong mga scholar na mapagtatanungan. Sa muli,